susundin ko yon kasi kayo na guys yung magiging coach ko simula ngayon. Happy Sunday guys. Sana may post ko tong video na to. Tapos, or any suggestions, kung meron man kayo guys sa pinagdaan sa life nyo, paano mo na-overcome yung fear na sugal tong gagawin mo pero pinush mo pa rin. Alam mo yung ganon? Hi guys, good morning and welcome to another vlog. Today guys, it's a Sunday and today is March 22. Actually, ano na guys, 12:14 ng tanghali. Tapos iniisip ko guys, kung ipopost ko tong video na to same day. Tapos hindi ko na lang masyadong i-edit or totally wala nang edit. Ang reason pala ng vlog na to is gusto kong i-introduce yung sarili ko. So far, nakagawa na ako ng mga 11 videos sa YouTube channel ko. Pero wala pa akong proper introduction. And hihingi rin ako guys ng konting tulong sa inyo. Or kasi parang gusto kong humingi guys ng sign kung itutuloy ko ba tong journey na to ng pagbablog. Kasi na-explain ko naman na to sa family members ko, sa mga kaibigan ko, and halos lahat sila guys very very supportive. Ang sabi lang nila sa akin, gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Kung nag-e-enjoy ka, i-push mo yan kahit napupuyat ka. Kasi ako guys, ngayon talagang napupuyat ako lately. Kasi yung pag-edit ng isang video, maabot ng more than 20 hours. Minsan nga 2 araw kong ginagawa. Anyway, so I'm Joel Arboleda. I am 36 years old. Andito ako ngayon sa Mandaluyong. Kanina nagpunta ako ng rooftop. Ang daming tao doon. Sunday, may mga bata naglalaro. Naghanap ako guys ng spot na pwede ako makapag video. Kasi medyo nahihiya pa ako in public talaga na mag-video din. Kasi nga, baguhan tayo dyan sa mga ganyang bagay, itong pagbablog. Anyway, ito yung spot na napuntahan ko guys. Ang ganda rin. Ayan o. Yan, pinakita ko pa talaga, di ba? Ayun lang. Hindi rin ako nag-vlog dun sa bahay namin mismo kasi nandun yung iba kong kaibigan na mga lasing kagabi. Natutulog sa sala. Kaya medyo maingay. Parang ayoko magchichika-chika doon tapos may natutulog. Nag-iisip ako kung itutuloy ko ba na mag-book ng ticket para sa next travel vlog. Actually, yung Japan trip namin, Feb 3 to Feb 13. Tapos a week later, sabi ni John sa akin, Joel, kailangan mo ng bagong travel vlog. Kailangan mong ulit mag-content. Kung gusto mo maka-reach ng wider audience, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, i-push mo. Tapos ang sabi niya sa akin, pumili ka ng isang country na pwede mong puntahan, pero hindi na daw siya sasama kasi nga magastos. At the same time, meron din siya may commitment din sa work. So since then, third week ng February, araw-araw, halos gabi-gabi, nagche-check ako ng flight ticket. Tapos naisip ko, siguro Hong Kong na lang pupuntahan ko. Kasi nakapunta na ako ng Hong Kong, tapos feeling ko safe naman sa Hong Kong. Medyo familiar ako kahit papaano. Pero, alam mo yun, every night sinecheck ko kung ibubook ko ba yung ticket. During that time, nakita ko yung ticket, nasa 6,000. Tapos ngayon guys, kanina pagising ko ng umaga, 15,000 na siya. Kasi yung travel date na gusto ko sana, etong end of the month na rin mismo. So yan, medyo doon sa part na yun, pagdating sa budget, medyo natatight ako doon na parang sabi ko, bakit ka pa hindi ko pa kasi binook nung una pa lang, 'di ba? Nandun pa kasi guys yung worry ko, nandun pa yung fear ko. Yung first time ko magso-solo travel, kung itutuloy ko man siya. Tapos, second, hindi ko sure kung sugal ba tong ginagawa ko, na gagastos kami. Tapos, hindi ko rin naman sure kung magiging maayos yung magagawa kong content kasi baguhan ako. Pero yun, hingi ng tulong talaga, no? Hindi ako guys nanghihingi ng tulong financially. I mean, suggestions guys kung ipupush ko ba, kung meron man sa inyo guys na experience na yung alam mo yun, kasi feeling ko itong pagva-vlog, it's a door opening, an opportunity. Tapos sobrang nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko guys. As in, nag-e-enjoy ako. Dumating na nga guys sa point na ngayon, for the past few weeks, lagi akong puyat. Kasi sobrang excited ko. Kada magigising ako sa umaga, yung diwa ko,
napupunta agad dun sa vlogging. Parang iniisip ko, paano ako mag-improve, paano ko ba dapat i-introduce yung sarili ko sa tao, paano ako mas magiging relatable, yung mga ganong bagay. Eh, nakakausap ko naman yung mga like yung mga mama ko, kapatid ko, lalo na yung mga kaibigan ko na talagang super push sa akin guys kasi nakikita daw nila sa akin meron daw akong potential. Oh. Potential daw talaga guys. O di ba? Ang swerte ko sa kanila guys. Kaya ako naman to, isip ako ng isip to the point na ano yung pwede kong gawing susunod. Um, Ipupush ko ba to? Tapos, ayun, siyempre sila lang yung naririnig ko, no? So sabi ko, mag-video kaya ako ng sarili ko. Tapos, tanungin ko yung mga kung sino man makakanood ng video ko. Kasi, di ba minsan, yung mga suggestions or comments from strangers, yun yung minsan na talagang totoong-totoo, no? So yun, suggest naman kayo guys kung ipupush natin, ano. Tapos ang plano ko guys, ipapost ko agad tong video na to. Agad-agad, wala nang edit-edit to. Para kung meron man siyang ma-reach na audience, sana meron. Kung meron kayo guys share na naging journey nyo, not necessarily na travel vlog, not necessarily na pinush mo yung first solo travel mo, yung naging experience mo. I mean, anything na feeling nyo makakatulong. Sorry guys kung kayo pa talaga yung tinatanong ko, no? Pero alam ko magiging malaking bagay yun para sa akin. And then, kasi di ba alam mo yun, minsan, kung sino pa yung hindi mo kakilala, sila pa talaga yung mapupulot. I mean, sila talaga yung makukuhanan mo guys ng pinakating, yung tipong, oo nga no, mapapaganong ka. Nag-iisip ako guys kung ano yung next move ko, ano yung next step ko. Nanghingi ako ng sign kay Lord na parang, alam mo yun na, Lord, bigyan niyo ako ng ano sana, ng anything to look forward to, na pwede kong gawin. Bigla na lang ano guys, nag-sale yung Cebu Pacific. Nag-book ako ng Japan guys. Yun yung Japan namin. Tapos, kasi guys, yung mga kaibigan ko, mahilig na talaga kami mag-travel ever. As in, 2012 pa lang, puro sa Pilipinas hanggang sa nag-international kami. Every time na may pupuntahan kami lugar, iniisip nila, mag-vlog na kaya tayo, ganun. Tapos ngayon, nung 2023 tsaka 2024, may napuntahan din kami. Puro usapan na lang kung magbablog ba, Tapos wala, hindi rin na-push. Tapos ngayon, parang naging door opening siya guys na opportunity siya talaga. Hindi ko pa iniisip na mag-vlog, pero nung nakabook na ako, napag-usapan ulit namin ng mga kaibigan ko. Tapos sabi namin, napag-desisyon na ituloy na natin, mag-vlog na tayo. Sayang naman, di ba? Kaya yun, napabili ko guys ng camera na pagkamahal-mahal. I mean, para sa akin, napakamahal niya. Kaya nag-practice ako mag-video. Tapos yun yung reason ko bakit ako nag-start mag-vlog. And then, na-realize ko after nung nasa Japan na ako na, shucks, ito pala yung sign na hiningi ko kay Lord. Grabe. Tapos nung ginawa ko na siya guys, sobrang nag-enjoy ako. Na hindi na ako natutulog. Charing. Pero yun pala. Sabi ko parang, ang swerte ko talaga, no? Ang swerte ko kay Lord. Swerte ko na binigyan ulit ako ng opportunity. Alam mo may bagay na pagising mo sa umaga, may drive ka, may gusto kang gawin, meron kang nililook forward. Yun nga lang, ang challenge ko guys ngayon, litong-lito talaga ako na tipong paano ko ba sisimulan, sino ba papakinggan ko, yung mga ganong bagay. Pero yun lang, so far sobrang nag-enjoy ako. Yun. So, happy Sunday guys. Sana may post ko tong video na to. Tapos, kapag ayun, mga tanong ko, i-push ko na bang mag-book ng ticket kahit mahal? Or any suggestions kung meron man kayo guys sa pinagdaan sa life nyo na feeling nyo opportunity na tong bagay na to, or paano ka nagdesisyon na paano ka nakapag-decide na i-push yung isang bagay na feeling mo lang is an opportunity? Tas paano mo na-realize paano mo na-overcome yung fear na
sugal tong gagawin mo pero pinush mo pa rin. Alam mo yung ganon? Kasi hindi, syempre, limited, meron akong kapatid, may mga kapatid ako, meron akong mga kaibigan, pero hindi naman lahat yun naka-experience ng ganong bagay, di ba? So sa akin, nararamdaman ko, feeling ko talagang opportunity siya, natatakot lang ako guys, at nalilito kung paano ko sisimulan, or kung naisip ko kung sugal ba tong gagawin ko, yung mga ganong bagay. Sorry guys, at napakaseryoso ko kasi pagka ano ka na, mid-30s na, no? Ibang-iba na yung pananalita ko. Dati hindi ako ganito magsalita pero ngayon medyo seryoso na. Tapos parang feeling ko nakaka-bore. Alam mo yung boring. Ewan ko. Pero yun guys. Tapos post ko tong video na to guys. Tapos same day guys. Walang edit-edit. Tapos sana may ma-reach na audience. Tapos mag-share kayo guys ng thoughts nyo. Alam mo yung ganun. Malaking bagay yun para sa akin. Tapos susundin ko yon kasi kayo na guys yung magiging coach ko simula ngayon sa pagbablog, sa travel journey ko, no? So yan, sana mabook ko rin yung international trip na Hong Kong. Tapos yung mga magiging vlogs ko doon, i-coach nyo na lang ako guys, ha? Ayun. Tapos anong ulam nyo? Kasi kami wala pang ulam guys. Pero yun, pumunta muna kasi ako dito talaga sa spot na to para makapagsalita. Parang gusto ko talagang i-share kasi. Ano mo yun? Ayan, happy Sunday guys. And then pag na-post ko tong video na to, mamaya magpo-post ulit ako ng gabi para either tonight or tomorrow kapag ibubook ko na talaga yung ticket ko. And I'll see you in my next video. Thank you guys. And kung di pa kayo napag-subscribe guys, malaking bagay para sa akin yun. Nandyan lang yung subscribe button sa baba ng video. Thank you so much. And happy Sunday. Thank you so much. Bye-bye. See you later. Bye-bye.